ba itong mga ekonomista, economic manager, partner? Actually, kasama dito si partner Ang nag-isip. Ito sinang ayunan to ni Finance Secretary Benjamin Jokno. Jokno. Tandaan natin, partner, yung isang executive officer, Shelo Magno, partner. Oo. Di ba siya sa Department of Finance? Na di ba sumiti na siya ng kanyang resignation, partner. Actually, hindi siya nag-resign, partner Parang pinuwersa siyang umalis. Kasi hindi siya sang-ayon. Parang meron siyang idea, hindi siya sang-ayon sa Executive Order 39. Dahil nga, kapag ipinilit yung price ceiling, magkakaroon talaga ng shortage. Katulad ng binanggit natin before. Kasi katulad niya na, ito lang may isang LGU sinabi, sige, ubusin mo na nyo na lahat yan. Diba? Bago namin i-implement yung price ceiling, ubusin nyo yan. Habang siguro, nandito pa tayo sa information dissemination, ubusin na yan. Partner, ang tanong ko, ikaw na importer or ikaw na bibili ng bigas para ibenta, bibili ka pa ba para ibenta ng palugi? Hindi na. Kaya ako nagnenegosyo para kahit pa paano kikita So, pag naubos itong mga regular milled at saka well-milled, expect ang shortage. Standby muna. Diba? Yung mga sigurado, partner. Yun din ang ibang mga ekonomista nagsasabi. Etong nangyayari ngayon, yung paglalagay ng price ceiling sa presyo ng bigas, ay magdudulo lang ito, partner, sa kakulangan. Dahil lahat ng mga negosyante, partner, gagawa ito ng paraan, okay, para hindi sila malugi. Ngayon, ang tanong dyan, partner, ito bang batas na ipinapatupad ngayon para makontrol yung presyo ng bigas ay magiging kapakinabangan kung ganun ang mangyayari, partner? Hindi kaya mas lalong mahihirapan rito ang taong bayan? Kaya nga may idea kasi si Shelo Magno na eventually kapag itong price ceiling pinatupad talaga, mas magkakaroon ng shortage. Kumbaga, sinabi niya lang yung nasa isip niya, partner, being an economist. Economista to Magaling to na professor partner siya sa UP, School of Economics, partner. So siguro, sa sarili niya, hindi siya sang-ayon, diba? Parang in-express niya yung frustration niya doon sa price cap on rice, diba? So siguro hindi ito nagustuhan ng bossing niya. Sino bang bossing niya, diba? At inamin na nga ito ni Executive Secretary Bersamin. At sinabi pang, while we support anyone's right to free speech, it would be counterintuitive to have someone be part of the administration who was clearly set on maligning it to begin with. In short, kahit tama pa yung sinasabi mo, basta kontra ka sa Agos, tanggal ka. So, na-puwersa siyang mag-quit. Diba? So, parang hindi naman siya resignation Force, resignation. So, noong Thursday, regarding sa kanyang resignation partner, nag-post si Ma'am Magno ng ganito mga salita, partner. You read between the lines. A wise man told me, if you do your job with integrity, you will be back in UPSE soon. Balak niya ulit na magturo. So, it means, ginawa niya yung kanyang trabaho with integrity. At dahil ginawa niya yung trabaho niya with integrity, balik siya sa UPSE. Diba? So, yun lang. Sabi nga natin, partner, ang pinagdarasal natin, ano bang solusyon dito? Kasi medyo nahihirapan, parang diba? nasasayang din tayo, no? Kasi sana, partner, ang wish natin, yung tao na with integrity, expertise, intelligence, integrity, ang pumuno sana sa kabinete ni ating Pangulong Bongbong. Lalo na sa sitwasyon, partner. Diba? Ngayon. Okay.
Ito hindi po ito kailangan ng ng mahaba-habang panahon, 'di ba? Para maghintay tayo kung ano yung pwedeng maging rito, mabisang solusyon. Kailangan talaga rito, partner, yung mga matinik ng 'di ba? Yes. Yung kanilang ideya, yung knowledge na pwede sana magpaangat sa lumulubog na bansa. Oo. Kasi kailangan talaga natin ekonomista, partner. Parang may binabanggit siya, partner, 'di ba? Na taasan yung buwis sa mining. Issue yan, partner. Issue siya. Na baka daw one of the reasons kung bakit siya napuwersa o pinuwersang mag-quit, it's because pinaparipaso niya yung tax on mining. Sino ba yung mga opisyal natin na nasa likod na involved ng pagmimina sa mining industry? May ibubulong ako sa iyo kanina kasi ni-research ko to. Meron. Isang mataas na opisyal, partner. Nasa gabinete? Hindi. Nasa isa sa matataas na posisyon. Yusek Asek? Hindi din. Nasa matataas nga na posisyon. Mataas? Asek, Yusek, di naman siya mataas. Mataas as in mataas. So nasa taas talaga siya, partner? Oo. Akala ko, partner, sa mo kasi mataas na posisyon, lahat naman sila nasa mataas. Mataas. So dahil doon? Baka, kasi nga, pinaparipaso niya tungkol sa mining. So mga kayubi, research, sino ba ang opisyal mataas na posisyon involved sa mining? Anong gusto niyong clue? Yun. Saka na kasi pag sinabi ko, halatang-halata na kung sino. So yun, partner. So saka isa yun sa mga nakikita niyang dahilan? Siguro yung ibang mga malilikot ang isipan, kinukonek yun. Diba? Ito, ang dami silang mga rito, partner. Maraming hula. Sige nga, pabasa nga na inyong Sabi mga... ni Fabian Liborel, asawa ba? Hindi. Sabi may naman, posisyon. Si X-Ray Act, senador ba? Mataas. Hindi. Mataas nga Hindi. Sabi naman ni Sunday Calma, ibulong nyo na lang sa akin, attorney. Baka maririnig nila. Tayo lang naman kakadinigan, di ba? Si yun. Naintindihan mo, partner? Hindi. Sabay ganyan rin siya. Sabi naman isa. Sino? Senador ba? Sabi na nga, hindi. Yung isa na, congressman. Yun ang sagot ko. Mataas na posisyon. Sabi ni Katama sa Jordan, Attorney Claire, isa sa mga dahilan kung ganyan ang nangyari. Sabi niya kasi di makatugma ang mga agriculturist at ekonomista. Yes. Kasi actually, nagtutugma sana ang nasa agrikultura sa ekonomista, pero parang napipilit na hindi magtugma. Kasi may kanya-kanyang interest. May kanya-kanya silang mga rito, agenda. Yes, 'di ba? Pero kung susundin mo talaga kung ano yung filosofiya, partner. Kung ano ba talaga yung mga laws on demand, supply and demand, partner. 'Di ba may law on supply and demand? Balita ko, partner. Atin lang to, ha? Itong law on supply and demand. Mukhang aamyendahan. Ano naman ang gagawin nila dyan? Partner, hindi na aamyendahan. Sa economics yun, no? Kaya nga Pati yan ba? Balak amyendahan. Litong-lito na tayo, partner. Sabi ni Periwinkle. Ano? 7-footer ba yan? Wow! May nakahula. Meron!
Nakahula! Tignan nyo na lang dyan sa mga comments nyo. There is no amount of Band-Aid solution that will satisfy the needs of all rice industry stakeholders. I can only hope that one day a permanent solution would resolve all these crises. Good PM to all. Sabi ni Andy Friend. Sana nga, Andy. Kaso nga lang, sabi nga ng mga eksperto rito, ang problema ho ng kakulangan ng supply ng pagkain, lalo na ng bigas, sobrang tagal na po. At lahat ng mga politiko na tumakbo sa mataas na posisyon, yan ang isa sa kanilang mga agenda partner. Yan ang kanilang mga binabanggit. Sinasabi nila, food stability, sapat ho na supply ng pagkain, isa po sa mga tutugon, murang pagkain para sa mga Pilipino. Ang masaklap, partner, wala ni kahit sa mga ito ang naipatupad. Okay. Sad. Talaga. Hindi ba mas lalong tumataas? Ano nga yung sitwasyon? Lumalala ang presyo ng pagkain. Ako kasi partner ganito. Tama yung mga kayubi natin. May tama na masolusyon dito eh. Ang dami nang binibigay na solusyon pero hindi nakikinig. Tulad nung tanggalin ang taripa muna, partner. Tanggalin muna ang tax, excise tax sa fuel. Tanggalin muna sana yung taripa sa bigas. Okay? Let's face it. Ang tax is the lifeblood of the government. Yeah. Alam natin yan. No. So, ito yung pampondo. Correct. Pero, kasi ito naman, di ba sabi nga natin, aralin nyo muna, i-compute nyo muna yung kikitain nyo sa tax, partner, sa tax ha, at computein nyo yung pinang-aayudan nyo. Nagpa-ayuda kayo eh. Nawawalan din kayo ng pera. Di ba? Samantalang kung tatanggalin nyo muna, pansamantala lang naman sabi excise tax, taripa sa bigas, magkano ba ang malulugi nyo kung di kayo magta-tax as compared sa pinang-aayuda nyo sa iilang tao? Partner, pag tinanggal mo yung tax, lahat yan makikinabang as in lahat. Ang ayuda nyo, di namin alam kung sino nakikinabang. Bakit ba pinipilit nyo palagi na ayuda ng ayuda? Anong meron sa ayuda na hindi nyo mabitaw-bitawan? Pag naglabas ng pera dyan, kinakount dyan, lahat ba yan nabibigay? Diba? Nabibigay ba lahat ang ayuda sa tamang dapat nabigyan ng ayuda? Katulad yung partner, yung rice retailers. Diba? Hindi naman lahat binibigyan nyo, pero ilalaan nyo yung 2 billion. O, ilang bang bigas ang pwede nyong bilhin from other countries na worth 2 billion? Kung bibili ba kayo ng worth 2 billion na bigas, maiibsan ba yung kahirapan ng Pilipino sa mahal na bigas? Baka dapat ganun eh. Kasi kung 2 billion na worth na bigas ang bibilhin nyo, kahit papano, sa panandalian na panahon, dahil sabi nyo, may darating na paani. Di ba sabi? At may darating na rin na supplies. Di ba partner? Ang tanong natin, yung pagtaas ba ng bigas, ano ba talaga nangyari dito? Di ba? Yung ba dahil sa, let's say, sabihin natin may smuggling, may hoarding. Partner, pero tama ba na meron na kayong sapat na bigas? Dahil as early as August pa lang, partner, mga first week or second week of August, pinag-uusapan dito na kulang ang supply. So ano ba? Ayaw nyo bang mapakita sa tao na kulang ang supply? Kaya ang pinapalabas nyo lang dito may nag-hoard. Okay, sabihin na natin kulang ang supply kasi may nag-hoard. Eh di saan yung hoarder? Tumbukin nyo yung hoarder. Diba? Bakit tutumbukin yung retailer na nagbumili ng tama sa presyo? Yun lang naman eh, diba? Tama ba ngayon ang ginagawa nyong solusyon? Ang nangyayari, partner, ito na naman, humanap naman ng paraan para magbigay na naman ng ayuda na worth 2 billion. Saan mapupunta yung worth 2 billion na yan? May resibo ba yan? Tama ba? Lahat ba ng kukuha niyan tamang tao? Diba? O may kupit ba rito? Ang tanong natin, nakukupitan ba ang bawat ayuda? Yun lang naman. Ang tanong natin, syempre si PBBM, balak niyang gawin lahat ng tama para sa tao, partner. Of course, oo. Pero ang tanongin natin, yung mga tao mo ba, tama ang ginagawa? Baka, hindi ko nga alam kung alam niya yung pagre-resign ni Shelo Magno dahil nag-resign.
naging issue to, wala siya eh. Sino ang pumersa dyan na magpa-resign? Dahil nga taliwas sa gusto ng bossing niya, o nag-resign. Diba? Ang wish ko lang kay PBBM, para lalong gumanda yung administrasyon mo at hindi na tayo mapulaan ng ganyan. Siguro piliin nyo na talaga, partner. Huwag na yung politika. Kasi politika itong minsan, iba issue eh. Piliin nyo na yung magaling. Oo. Kasi nung panahon ng tatay niya, partner, alam ko sabi ng papa ko, ng tatay ko, lahat ng pinili before na parte ng cabinet member ni dating Pangulong Marcos. Magagaling. The best. Oo. The best. Tama. Sana ganun din ang gawin niya. Diba? Medyo sad ito sa ating Pangulo. Bakit? Yung 30 plus million na bumoto sa kanya dahil sa sinabi niyang 20 pesos ang bigas. Actually, wish niya yun. Oo. Wish niya yun. Sinabi niya. Ang daming naniwala, partner. O syempre, pag wish niya, ang goal niya is 20. Syempre, ang dating niyan is doon talaga yung tatahakin mo. Okay. Kasi gaya lang yan ng ibang mga Pangulo. May mga sila pa iniiwan ng pangako. At yun ang pinangahawakan ng mga Pilipino. Okay. So siya pang umupo para maipakita, partner, na talagang seryoso siya. Umupo siya bilang kalihim ng DA. Kahit sinasabi ng karamihan, hindi ka na dapat pwede umupo dyan. Kasi ang dami mong dapat gawin. Ang daming problema ng ating bansa. Hindi lang dapat isang opisina ang inuupuan mo. Okay? Ang dami tayong na dapat ayusin. Pero dahil sa seryoso siya doon sa kanyang pangako, partner, na talagang gusto niyang ibaba sa 20. Ngayon, mas lalo, partner, sumisipa ang presyo. Di ba? Oo. Medyo, para sa akin, ang Pangulo siguro talaga, partner. Tama ka. Maghanap ng yung mga epektibong tao na talagang pupwedeng mag-isip, magplano at magbigay sa kanya ng magandang suggestion. So, solution dyan. Siyempre, partner, kung si PBBM, unang-una, mabait na tao. Parang no question about that, di ba? Tapos, pero mapapaligiran siya ng iniisip niya mga eksperto. Tapos, hindi naman siya mabibigyan ng tamang opinion. Susunod lang siya noon partner. Siyempre, trusted eh. Correct. Yung karunungan, nung ini-expect niyang eksperto, maniniwala siya, partner. So sana, mapeligiran talaga siya ng tamang tao na magbibigay ng tamang opinion. Diba? Yun yung nakakasad, partner. Oo. Sabi ni Ruby Price, I grew up in province. My family is farmer. They buy the rice 12 pesos per kilo. Then they sell high price. That's why all farmers, they stop farming na lang. Oo. Yun ang dapat na pinangangalagaan, partner, ng DA. Farmer. Dapat ang farmer, hindi ito malulugi. Yan ang dapat nyo alagaan. Ang problema na doon sa farmer dahil sa trader na kinukuripot, tapos ang sinusolusyonan nyo, ito nang nagbebenta sa ilalim, partner. Parang ang layo kasi. Parang hindi dapat doon na sa nagbebenta. Doon kayo mag-start. Kung saan ang pinanggagalingan ng ng problema, partner. Diba? Yung mga nagtatago talaga dyan, yung binabarat yung farmer, saan tinatago ito, dapat alam nyo, unang-unang, laki-laki ng confidential funds nyo, partner eh. Dapat alam nyo na yan. Diba? Uy, ano tong binigat na TV. Nickel mining firm, Merck Ventures Holdings, BODSMR, is the son of former CEO of Copper and Gold Mining. Ayun. Yun na. Di ba parang may naging issue din titingnan ko lang parang may naging issue din to si Secretary Jokno nung paano na, di ba naging congressman yan? Parang may naging issue siya before. Tapos naging party siya ng DBM ba yun, partner? Tapos secretary ng marami siyang naging 5 taon na nga siya. Iba-ibang presidente may hawak sa kanya. May issue siya na parang binulgar or sinabi, ini-issue sa kanya ni congressman at that time, Andaya. Diba? Isaliksikin nyo ngayon mga kayubi. Sabi ni Alvin Garcia, kasalukuyan kasi attorney, naghigpit na rin
ng paglabas ng bigas from India, Thailand, and Malaysia. May ban nga sa India eh. Oo. Diba? Mais na muna tayo. Well, that's one of the dahilan, partner, kung bakit nga ganito ang nangyayari yung presyo ng bigas. Pero again, pag yan ay pinaghandaan natin, kasi itong problema nga ng shortage, mga kasama, hindi lang naman po bago eh. Matagal na. Kaya, naamoy na nila itong matagal eh. Oo, matagal na ho. Ang kaso nga lang, ang tagal na rin po ng mga plano, hanggang ngayon, ewan ko, partner, kung bakit hindi pa rin nila mabigyan-bigyan ng magandang solusyon itong problema ng ating mga magsasaka. Kasi dyan sa kanila yung solusyon, partner yung sektor ng agrikultura. Para magkakaroon ho tayo ng sapat na supply ng bigas ng pagkain. Pero ang nangyayari, tignan nyo, pag tinanong po ninyo ang mga magsasaka, talagang dismayado ho sila sa mga programa. Ay, nako. Well, anyway, sana matugunan talaga ng PBBM to. Nakabalik na siya, di ba? Tama ba? Nakabalik naman na siya. Siguro, kumausap siya ng ng totoo. Yung totoo, yung magandang opinion, totoo, na hindi siya bubulahin. Diba? Sabi ni Victor Corpus, bigyan na lang ng tax incentive mga retailers at wholesale na magbebenta ng mababang presyo. Alam nyo, yung pagbebenta ng bigas, hindi po yan, hindi lang sa well-milled, pati yung ibang mga klase ng bigas na binibenta nila. Napakalaki ho yung puhunan dyan. Sobrang sa production laki. Cost nga, di ba, farm gate ka lang, mahal na Sobrang laki ho ng puhunan dyan. Kaya kung magbibigay ho ng 15,000 na ayuda, nako, wala yan sa partner, kalingkingin yung kita ng mga, kahit sa paano, di ba? Saka, ako lang, feel ko lang, partner. Maliit masyado. There is something there in ayuda. Na lagi na lang pinipilit na ayuda. May something dyan. Kung, ano sabi niya, pag maiksi ang kumot, matuto mamaluktot. Diba? Ang sa atin lang, partner, mamamaluktot tayo, yes, we are willing to mamaluktot. Diba? To sacrifice talaga. Pero sana si government, mag-sacrifice din. Diba? Sabay-sabay tayo. Nangyayari kasi mga kayubi, parang tayo lang nagsasakripisyo. Yun lang. Diba? Magsabay-sabay tayo. Saka dapat mauna sila mag-sacrifice. Yung government, ang mauna mag-sacrifice kaysa tayo. Kasi minsan nakikita natin, ang ganda-ganda ng mga ginagawa nila. Parang party-party lang, tapos tayo nahihirapan. Dapat mauna sila mag-sacrifice. Yun lang naman. Alright. Ako, partner, tingin ko kung ganyan kataas ang bigas, hindi ko talaga bibilin Hindi ko bibilin. Kasi para bumaba. Ito lang naman, pinag-usapan natin law on supply and demand, partner. Pag wala nagdi-demand, bababa presyo niyan. Parang yung gas before, partner. Nung nag-pandemic, di ba ang baba, umabot hanggang 26 pesos? Correct. Sa akin, konti lang gumagamit ng ng mga sasakyan. Diba? Nagpapagasolina. Kung ako lang masusunod ikukonvince ko talaga yung mga tao. Huwag tayong kumain ng bigas. Anong kakain ni partner? Hindi mais. Kung ano yung available dito. Kamote. Kaso nga lang, kasi kaya yan gawin ng mga Pilipino. Partner, pag gutom ka, kahit ano kakainin mo. Diba? Sa akin, hindi ko ibibigay yung kaligayahan ng trader na gusto nyo tambak yan, i-hoard nyo yan, hoard nyo hanggang sa mabulok yan. Sa akin lang, ganang katigas yung ulo ko pagdating sa ganyan. Hindi ko kayo padiligayahin. Diba? Ay, mahirap daw tunawin ng mais, partner. Mabigat nga sa tiyan. Di madali ka mabusog. Madali ka mabusog, mabilis ka mabusog, mabagal din magutom, partner. Matagal din magutom. Okay. Pero mahirap siyang tunawin. Ibig sabihin, hindi siya agad lalabas? Parang ganon. Kaya, di ba? Pampatigas siya ng Laboy! Ano to? Pampatigas ng ng dumi? Kasi mahirap tunawin? O di, sabayan ng gulay? Sabi ni Life is Good. Sir Rod, masanay ka rin. Nasanay din ako. Nasanay din. Bakit? Life is good, kamote lang bang kinakain mo? Mais. No. Sana nga. Although mais naman, lalo na yung partner, yung mais na mais na kanin. Diba maganda nga daw yun, partner, sa mga diabetiko.
Oo. Oo. Ako, sa akin, gusto ko nga din mais. Hindi pa lang ako nakakakain ng mais na parang bigas, partner. Ginigiling pa kasi siya, sabi ni Tan Karay. Karahay. Yun nga daw, partner. Sabi nung isa, nakita ko, para $100 daw per 25 kilos. Saan yan? Sa US? Di lumalabas. Parang ano siya. Magkano? My God, ang mahal naman. 100 per 25. I-compute mo yung $100. Magkano lang yung $100 Magkano ba yung $1? Halimbawa 56 na lagay. 100. Hindi 55. Ano lang? 25 kilos. 56 pesos. 5,600 lang? 25. 5,000 part. Divide natin. Divide 25. Tama ba mat ko? Mahal, partner. Kung 25. 224 per kilo. Mahal nga. Mahal, partner. Mahal. Yun. So, anyway, sige, so partner. So, it means, huwag na tayo Huwag na tayo magreklamo. Jetta na lang. Gawa na lang ng paraan. Diba? Mag-diet. Nako, pero dapat mga kasama, alagaan din natin ang ating kalusugan. Lalo na ngayon. Lahat ng pabilihin po tumataas ng pagkain. Life is good, correct. Diyan po, mahal ang rice dito sa Denmark. Mura lang daw. Jasmine, €3 per kilo. Magkano yon? Kung €3 yung kada kilo. Okay. Si Myra Ismael, ang galing-galing ni attorney. Sabi pa niya, Divina Balesteros. Thank you. Rudy Dizon. Balik kayo kay... may binabanggit rito si Rudy Dizon. Hindi ko nalang babanggitin. Noyong Montes, Attorney Claire at Serot watching from Santa Maria, Bulacan. Ayan. Noyong, coming. Ayun. Addictus Reg, sabi pa niya, love you po, Attorney Claire and Serot. Thank you very much, Addictus. Catalina M, walang kupit doon, mga opisyal. Wala daw kupit? Saan? Sa ayuda? Wala. Yan. Walang si Catalina M. Sana. Hindi ko naman sinasabing meron. Kaya lang, but something. Ang ano doon is, ba't parating, pag may mga ganitong problema, wala tayong ibang naririnig na solusyon. Kung hindi ayuda kaagad. Hindi siya pang matagalang solusyon, partner Kaya nga At tinuturuan mo lang ang taong mamalimos. Diba? Sabi ni Martin Resurrection, thanks sa informative commentary, Attorney Clarence Zerod. Good night, mga kayubi. Thank you. Life is good. Rice, grabe, makataas ng sugar. Totoo yan. Totoo yan. So, wag na tayong kumain ng big rice ng kanin. Ano na lang, kamote. Maganda yung kamote. Saan mabili niya akong kamote? Nakalimutan pala nating itanong sa kanila kung anong title? Sige, bago tayo meron kanina kanina May nakita ko kanina si Louie lang. Ang sabi pa niya, usapang bigas. Ayun. Usapang bigas. Hindi usapang batas. Sabi ni Jaime Martinez, Feliz fin de semana, attorney, di ba? Feliz di ba? Feliz happy weekend. Okay. Feliz fin de semana. Yes. Saan ka ba, Jaime? Feliz. Parang taga-ano ata siya Sa Spain? Spain, Portugal? Espanyol. Habla Espanyol. Ako alam ko, marunong magsita ng Kastila pala. Sino? Ako. Aba? ¡Qué horror! Aba? Naku yun. ¡Qué horror! Diba? ¡Qué barbaridad! Ay, marunong ka nga, partner. ¡Qué hora es! Diba? Talaga. Sige, na bueno. So, hanggang sa Lunes, partner. So, hanggang sa Lunes, magkita't magarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Costa Rica pala siya. Yes, Costa Rica. Mga kasama, samahan niyo po uli kami hanggang sa Lunes. Samahan nyo sa pagbibigay ng serbisyong legal at mga usapin na may pakialam ang taong bayan at tinatalakay ng ating nag-iisang abogada ng bayan. Dito pa rin sa ating palatuntunan, partner. Yes, teka lang, bago tayo magbitaw, Batas with Attorney Claire, YouTube channel natin yan. Puntahan nyo po doon kasi may mga issues din po tayong pinag-uusapan doon. And of course, sa'yo, partner? Yes, partner. Ako, ipopromote ko lang siyempre ang ating DCXL News. Ako, pakisubscribe po, Road to
50,000 muna tayo. Ayun. Road to 50,000 ang ating... Oo, suportahan niyo po kami, mga kasama, para umabot ho tayo sa 50,000 hanggang umabot tayo sa 100,000. DCXL News, mga kasama, paki-subscribe ang aming YouTube channel. Of course, ang ating Facebook, ang... Ano bang Facebook ng DCXL? Yan, lalabas na RMN DCXL 558 Manila. DCXL News, DCXL News din. Okay, yan ang Facebook page natin, DCXL News. So pare-pareho siya, mga kasama. Alright, na bueno, mga kasama, samahan niyo uli kami hanggang sa Lunes. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas.